ko ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Serye. Ang kwento natin ay galing po ulit sa anonymous member na post noong December 25, 2024. Hi Ate Bebs! Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang ilang experiences ko at ng mga kaklase ko sa university namin sa Bulacan way back 2019. First year college kami noon at night class ang schedule namin dahil karamihan sa amin ay may mga part-time jobs. Isa sa subject namin ay Computer 101 at ang oras ng klase namin dito ay 6:30 to 7:30 p.m. Ang location ng room namin ay sa taas ng library at dalawa lang ang room sa taas. Room 101 at Room 102. Ang room na ginamit namin that time ay ang Room 101. Pagpasok mo ng room ay may 2 columns ng 5 rows sa gitna na nakaharap sa whiteboard. Sa left side na isang row na may 10 computer na nakarapa sa bintana at kita ang hallway. Same din sa right side, nakaharap sa bintana at tanaw ang puno ng akasya. Pinili ko ang maupo sa dulo na nakaharap sa bintanang tanaw ang puno. Dalawa lang kami ng kaibigan ko ang pumwesto sa area na yon. Ngunit since gabi na yon, sobrang dilim sa labas. After a few minutes, nagpa-quiz yung prof namin. During the quiz, may narinig ako na naglalakas-lakas sa labas ng bintana. Iniisip ko lang na baka may part doon na sementado na pwedeng lakaran ng janitor para maglinis. Pero maya-maya nakarinig ako ng sit-sit. So tumingin ako sa labas. Pero sobrang dilim kaya wala akong makita. Makalipas ulit ang ilang minuto, may narinig na naman akong humahagik-gik na para bang pinagtitripan talaga ako. Sanay na ako sa mga ganung bagay kaya hindi na ako natatakot. At ang lagi kong iniisip, na mas makapangyarihan ng Diyos na sinasamba ko kaysa sa kanila. Nung naramdaman kong hindi normal lahat ng yun, dinedma ko na lang. Tinignan ko yung kaibigan ko kung naririnig rin ba niya yon. Pero mukhang hindi kasi focus lang talaga siya sa pagsagot ng quiz. Hindi lang pala akong nakakaramdam doon sa entity. Dahil yung prof namin biglang nagsabi ng, "In Jesus' name." Habang nakatingin sa bintana sa left side, kung nasaan ang puno, banda, nagtanong ang isa kong kaklase kung bakit. Ang sabi lang ng prof namin, "Huwag nyo nang alamin, baka tumakbo lang kayo palabas." At doon ko na-realize na hindi lang ako nakaramdam doon sa presensya ng entity na yon. Tumahimik na lang ang mga kaklase ko after sabihin ng prof namin yon. Hindi na nangulit pa. "May sasabihin ako sa'yo mamaya paglabas natin." Pabulong kong sinabi sa kaibigan ko. Mga ilang minuto lang, nag-dismiss na ang prof namin. Usually, sumasabay siya sa amin paglabas ng room. Pero this time, nagpaiwan siya sa room. Ni hindi rin pa niya inaayos ang mga gamit niya. Nakatayo lang siya sa harap. Yung pwesto ng mga prof na parang nagdi-discuss pa rin sa klase. Paglabas namin ng campus, tinanong niya ako agad kung ano ang sasabihin ko. Kinuwento ko sa kanila narinig ko. Ang sinabi ko, kung ano yung narinig ko, posibleng yun din ang narinig ng professor namin. At kung bakit nagpaiwan siya doon, ay baka para i-rebuke ang kung anumang entity ang nandoon. Sa takot ng mga kaibigan ko, nagtakbuhan silang hanggang sa pinaka-highway at nagsisisigaw. "Ate Bebs, hihingi rin ako ng opinion sa mga taga-subaybay mo kung posible po ba na kahit naririnig mo lang ang tinig, ay mapipicture out mo na sa isip mo ang itsura ng entity na yon? Parang ganito kasi ang imahe ng babaeng nakikita ko sa isip ko habang humahagik-gik to. I will send more of my experiences sa school na yon. Susunod kong ibabahagi ay ang katabi ng room, ang Room 102. At doon na po nagtatapos ang ating kwento. Dahil very short but sweet, maghahanap pa ako ng mga ikukwento ko para sa inyo. Ang susunod natin kwento galing ulit sa anonymous member. Bakit shy type kayo? Ayaw niyo sabihin yung mga pangalan niyo, ha? This experience of mine happened before pandemic. 2018 yon. Umalis papa ko para uminom kasama ang mga kaibigan niya. Usually kapag umiinom si papa, late na siyang nakakauwi. Kaya ina-expect na namin yon. Siguro 2 a.m. na nung makauwi si papa at sobrang lasing niya. Kapag palalasing siya, lagi siyang galit at lagi sila nag-aaway ni mama. On the other hand, nagising na si mama para alalayan itong papa ko. Pagkalabas ni mama sa pintuan namin, tinapon ni papa yung dala niyang pansit sa mukha niya. Ewan ko bakit, pero that time, umiyak si mama. Dahil na rin siguro
sa ginawa ni papa ko. Nagising ang ate ko para patigilan na si mama pero kahit anong gawin ng ate ko, hindi tumitigil sa kakaiyak ang mama ko. Kaya ang ginawa niya ay ginising niya yung kuya ko at yung girlfriend niya na natutulog sa kabilang kwarto. Kahit tatlo na sila, ayaw pa rin tumigil talaga ni mama. Hanggang sa napag-isipan na nilang tawagin yung lola kong malapit sa Diyos. Like yung active sa church, ganon. Buti na lang gising pa siya noon. Naisipan na rin sumama ng lolo ko that time. Kinakausap ni lola yung nanay ko, pero umiiyak pa rin siya nang umiiyak. Kaya ang ginawa niya ay dinasalan niya ito. Ngunit lalong lumalakas yung pag-iyak niya habang dinadasalan. Pagkatapos ng mga ilang minuto, napatigil rin ito sa pag-iiyak. Nung hinahatid na nila ang lola ko, ang sabi sa kanila ay sinapian daw siya. Pero ang hindi alam ni Lola kung anong elemento ang sumapi kay Mama. Kinuwento lang sa akin ito kasi tulog ako noon. Kahit sumisigaw na sila Ate Bebs, wala akong marinig. Napasarap ata sobra yung tulog ko. Mga around 2022, normal na araw lang yun. Gabi na at umiinom na naman ng papa ko. Pero ang mga kasama niya ay yung pinsan ko. Sila lang dalawa ang umiinom. Kauwi ng nanay ko galing sa trabaho, naiinis siya kasi umiinom na naman yung tatay ko. Nag-away na naman at umiiyak na naman si mama. Ayaw na naman tumigil, kaya tinawag na naman ulit ang aking lola. This time, ang tagal mawala nung sumapi. Kaya inalalayan namin siya. Numating na rin ang kuya ko at yung mga tito ko. Hinahawakan nila yung nanay ko. Kasi sobrang lakas niya, nagpupumiglas siya. Habang binubuhusan namin ng asin at bawang ang buong bahay, nakahawak ang kuya ko at yung tito ko kay mama dahil minamasahe nila si mama sa paa at sa kamay. Nang biglang umiinit ang pakiramdam ni kuya. Nang biglang nagsisisigaw siya na umiinit raw ang pakiramdam niya at nahihilo. Pagkatapos ng mga ilang minuto, biglang naging okay ang nanay ko. Ngayon naman, ay lumipat pala ang entity sa kuya ko. Sa kanya na ito sumapi. Naging chaos talaga ang buong bahay noon. Pagkatapos noon, umalis din agad ito kay kuya. Nakita daw ng kuya ko habang sinasapian siya ay kamatayan. Black figure na may palakol. Kinukuha raw siya nito. Buti na lang at that time sinabuyan namin ng asin yung kuya ko kaya naging okay na rin siya. Nagpapatuloy yung pangyayaring ganito. 2023 nangyari ulit ito sa nanay ko. Nalaman namin na black lady daw ang sumanib sa kanila kasi nakita ng tito ko yung second na sumapi. Nasa pintuan yung black lady. Nagsimula na kaming magsimba at manalig sa Panginoon noong 2024. At ang masasabi ko ay effective talaga dahil hindi na kami ginugulo ngayon ng Black Lady. Ang payo ko lang ay huwag tayong mawalan ng nalig sa ating Panginoon sa hirap at ginahawa ng buhay. Huwag natin siyang kalimutan dahil siya ang liwanag. At doon na po nagtatapos ang pangalawang kwento natin. Okay, ang pangatlo nating kwento, ang title ay Simbang Gabi. I remember the story happened I think 10 years ago at vivid pa siya sa utak ko. Noong elementary pa ako, nakatira ako sa isang maliit na barangay sa Leyte. That time, lahat ng mga bata naglo-look forward sa pagsama sa simbang gabi because everyone was eager na ma-achieve yung complete 9 days na yon. Pati na rin yung mga nakatatanda. Hindi lang para matupad yung wishes namin, pero para bonding na rin siya sa mga tao sa barangay namin. Kaya i-expect mo talaga na maraming dadalo pag simbang gabi. Not until this one simbang gabi. Naalala ko hindi ako nakasama sa pamilya ko noon. Kasi nakaapak ako ng broken glass the day before. Kaya namamagang pa ako at hindi ako makalakad. Bago umalis yung pamilya ko, ginising nila ako para magpaalam. 10 minutes pagkatapos nilang umalis, may naririnig akong naglalakad sa kusina namin. Parang nagsusuot siya ng mabigat na botas. Nung una, hindi ko lang ito pinansin at inassume na baka guni-guni ko lang yun. Pero naririnig ko itong palakad-lakad. Hanggang sa naramdaman kong tumayo lahat ng balahibo ko sa katawan noong mga panahon na narinig kong may sumipa sa pintuan ng CR namin. Sa sobrang takot at kaba ko, napaupo ako sa higaan namin, saka nagdasal at parang paiyak na sa takot. But still, rinig na rinig ko pa rin yung footsteps niya hanggang nag-stop ito sa may bandang living room namin. The exact moment na may mga naririnig din ako mga taong naglalakad sa labas. Pinakiramdaman ko siya, tapos nung nararamdaman kong wala na, tumayo ako para magbihis at habulin yung mga taong kadadaan lang para makisabay sa kanila papuntang simbahan. Napatakbo ako nun sa takot kahit paika-ika kasi nga sobrang sakit ng sugat ko. Sinubukan kong habulin yung mga tao, pero wala akong nakita kaya dumiretso na lang ako sa simbahan. Ewan ko ba, every time na naaalala ko tong kwento na to, palaging napapatayo yung balahibo ko. At na-realize ko na baka yung mga taong dumaan
ay yung sagot na sa prayers ko noon para makaalis ako sa sitwasyon na yun. Likod lang ng kwarto namin yung kusina. Kaya rinig na rinig ko talaga lahat kahit na in denial pa ako sa simula na baka guni-guni ko lang. At doon na po nagtatapos ang pangatlong kwento. Wala na akong masabi. I'll see you guys sa next upload.